buhaga, mga abyan, kag mga utod sa Ginoo. Pasalamat kita sa ini nga tuig nga ginatag naman niya sa aton 2022 kag ang bugay kag ang kaluoy sang Dios ma-experiensyahan naman naton nga pagsabat sang pangamuyo naton, mga handom naton sa gipuson, yang promesa, yang presensya, pag-upod, pagbantay, pagtipig sa aton kada adlaw. Nagapasalamat kita sa Dios nga hindi niya kita pagpabayan. Sa aton nga pagtuon, sa aton nga morning devotional, kita naton ini karon basaon naton amat-amat lang sa aton nga pagtuon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11, pero karon tanawon na ina naton kaga sini nga aton pagtuon diri sa ini nga text nanungod dinhi sa paubos kag pagbayaw sa kay Ginoong Hesukristo agud kita nga mga katawhan nga mga makasasala pagluwason niya. Kaga sa sini nga konteksto naton nga pagatunan naton naghambal parte ini sa church unity. Kay sa Philippians chapter 1 verse 27, siling ni Apostol Pablo, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So nagsulat si Apostol Pablo sa Philippian Church. Bisan pa nga ara sa sulod sang bilangguan. Apang sa pihak kabahin, puno ini siya sang kalipay man. Despite nga ara siya na priso sa pagwali sa pulong sang Dios. Nagsulat ini siya sa ila tungod kay may problema sila sa pagiliusa o kun sa pag-isa. Kagdugang pa nga sa Philippians chapter 2 verse 1, siling niya, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. So antes kita magpadayon, magpasalamatan na kita sa Ginoo. Diyos nga may nagapasalamat kami sa imong kalipay nga ginatag sa amon sa pag-enjoy sa imong mga blessing nga ginaaman para sa sini nga tuig. Kaga salamat gid Ginoo nga hindi mo kami pagpabayan with your full promises, with your full assurance that you are the same God yesterday, subong kag sa gihapon. Salamat Ginoo nga ara ikaw faithful ka kag mga pabilin nga sa diin mahigugmaon nga Dios. Uligay kami Ginoo, nga alad namon ini nga tion sa imo. In Jesus name we pray. Amen. Sa ginbasa naton sa Philippians chapter 2 verses 1 to 2, bali introduction ini sa aton nga main text. Sa verse 1, kapila gid sulit ang tinaga nga any. If any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. So, makita naton dire ang pagsulit-sulit niya. It is because abot silingon niya, if any, because of this, tungod kay nagtuo na kamo, tungod kay salig kamo kay Ginoong Hesus, subungin niyo Ginoo kag personal nga maduluwas sa muna nga naluwas kamo. Tungod sini siling niya sa verse 2, be ye like-minded, having the same love, being of one accord, and of one mind. Silingon niya, be like-minded.
mag-isa ka mo sa pinsar, mag-isa ka mo sa pagigugma, mag-isa ka mo sa balatyagon. So makita naton dire nga ang concern ni Apostol Pablo sa ila sa sining nga iglesia is to unite because of the Lord Jesus Christ nga ginbato na nila. So sila if any fellowship of the Spirit, no? Ang order nga fellowship nag-isa, isa ka lawas ni Kristo ang mga tumulo. Sa Philippians chapter 2 verse 3, sumpo niya, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let its esteem other better than themselves. So, nga, ang pulong diring esteem, nagambal ni isang pabinsaron, no? Panguna-una nga mas importante pa ang iban nga mga tao ikumpara sa aton. Tidaw budlay gitinihimoon. Budlay-budlay ni. Kaya ang duna naton bilang tawhanon nga balatyagon, gusto gid nato niya nga magpataas-taas, magpatunog-tunog, magpadako-dako, magpatayog-tayog. Kung silingon nga ara kita, gusto gid naton magpabugal. Gusto gid naton magpahambog, dayawon kita kay maisog kita. Basig lang maisog lang sa baho. Maisog lang kita sa sugid. Pero si Apostol Pablo dire, siling niya, in humility, count or think of others more important than yourselves. Siling niya, mas tanaw naton, paminsaro naton nga mas significant ang iban nga tao ikumpara sa aton. Because siling niya, let this be in you, let the mind of Christ be in you. So si Paul nagambal dire nga butang balon niya, unahon naton ang interes ng iban, hindi ang aton nga selfish interest. Okay? Hindi nga aton nga selfish interest. So daw ano inaihan kabudlay. Sumpong ini sa aton tawhanon nga balatyagon. Kaya ang masami niya sa aton, unahon anay naton ang aton kaugalingon, kagulihin na lang ang iban, di ba? Tuod na. So daw ano yan katahom sang bulaton sang Dios sa isa ka iglesia, unang tanan nagapaumuray, ang tanan nagapaubos, ang tanan nagapinatawaray, kag kunang tanan nagahatag lugar sa isa kag isa. Wala nagagaway, wala nagapabor sa isa, kag ang iba niya ibilin o kung pabayaan na lang. Kaga si Jesus pakita niya ini kag ginsulat ni Apostol Pablo. That is why sila niya sa Philippians chapter 2 verse 5, sumpo naton, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. You have this mind. So let this attitude, which is in yours already, because nabato na nimo si Kristo Jesus. Have this mind, this attitude, which is in yours, tungod kay ara na kita kay Kristo Jesus. So we see, si Apostol Pablo nagsulat man sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Sino ba lang makahibalo sang kabubuton sang Diyos, kundi ikaw kag ako? Because we have the mind of Christ. Na-imbid sa iyang pulong ang gusto niya ipaibalo sa aton kay ipalimton. His will, His purpose in our life.
gusto niya ipaibalo sa aton ara siya nga pulong. So first of all, sa aton nga pagtanaw sini, ang pagpaubos ni Kristo Jesus kagang pagbayaw sa iya, una, because He is truly God. He is truly God. Sa Philippians chapter 2 verse 6, siling dira, who the Lord Jesus Christ, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. He was in the form of God. Hindi siya parehas ang Diyos. Hindi man siya nangin Diyos. Kaya may mga grupo yasang pagtipon-tipon nga kung magpadayon ka sa pagsimba o pudzela, you will become like God. But siling ni Apostol Pablo, He is in the form of God. He is God. Being. Ang iyang inner being is God. But, ang buot silingon dira, He was transformed. Kaya ang word diri nga form, diri ginkuha ini ang metamorphosis nga nag-transform. The very nature of Him is God. His very nature is God. Ang iyang natural, ang iyang kinaiya, Diyos gid. So, kita naton nga ang diri nga tinagagin gamit niya, very interesting. O siling naton kina metamorphosis o kon transformation. Ut silingon sini nga si Kristo Jesus, siya nga daan sang una Diyos, pero nagsuklob lang siya sang dagway sang tao. Kagang iya nga pagka-Diyos, ara na nga daan sa iya, antes siya nagpakatao. Diyos na siya nga daan, pero nagsuklob lang siya, nag-transform siya, nga kaangay naton nga mga tao. Who, being in the form of God, being His essential nature, is God. Now, may gingamit diri si Apostol Pablo sa Philippians chapter 2 verse 8. Siling dire, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ang tinaga dire nga gingamit ni Apostol Paul sa word nga fashion, it could mean an appearance. Appearance sa iban nga translation. Silingon nga nagapatoy lang ini. No malagi o contemporary lang. So, temporarily, the Lord Jesus Christ being God, temporarily He assumed the nature of a man, dagway sang tao. Ang iyang outward appearance, isa ka Diyos, or rather isa ka tao, for a time being lang, temporarily. No, hindi siya permanent. Pero ang iyang being bilang Diyos, ara iya gadaan gyapon. Okay. So, makita nimo siya along the streets of Jerusalem sa una, walking in the desert road pakadto sa norte nga bahin sa Galilee, nagatraverse ini siya Jerusalem, pakadto sa iban nga lugar, matabok sa Sea of Galilee, tao, but his inner being was God. Sa Colossians chapter 1 verse 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. His image or His likeness, the image of Him
is the invisible God. Oh, ara nga daan siya. His likeness. Ang iya nga imahin. Although tao siya, but his image is of the invisible God. Sa Hebrews 1:3, hindi lang iya nga image o kung iya nga likeness. Who being the brightness of His glory, Hebrews 1:3, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Now, gingamit naman diri ang word nga image, no, representation, exact expression of the substance of being God. Ang word diri nga gingamit ni Apostol Paul, ang word nga image, diri ginkuha ining word nga character. The very nature, His character of the person is God. Is God. So meaning, kung tanawon gid naton, He is equal with God, the Father. They have the same personality. Parehas ang ilang karakter. Parehas ang ilang personalidad. Parehas ang ilang attribute. Parehas ang ilang pagkagamhanan. Parehas ang ilang balatyagon kag tagipuson. Parehas ang ilang pinsar. So that is why nag-unite sila, hindi sila magkasalungat. Wala sila nag-aaway. Pero ang ari diri sa ibabaw sa kalibutan, wala niya ginkabig nga iyang self o kung equal sa Dios nga may. Kasi niya sa Philippians chapter 2 verse 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Thought it not robbery. Wala gid siya nagpaminsar nga agawon ang poder sang Dios nga Amay. Wala niya ginagaw ang poder sang iya Amay. O kung nga magpareha sa iya Amay. Kaya nga mag-agaw pa siya tungod kay siya Dios man. Nga agawon pagid niya ang iya man nga daan. Ano ang ara sa iya nga daan? Ginadayaw siya. The most glorious God, the most high God, the Son of God. That is why, sa ikadua naton, the most high God became a man. He is truly God, His being. He became fully man sa verse 7 sa Philippians chapter 2. Siling dire, but made Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of men. Sa isa ka translation na siling dire, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Hindi gid naton lubos nga maintindihan kung nga ang anak sang Dios sa kalangitan nagtugas ang tanan nga butang, nagpakatao kag magantos tungod lang sa aton nga mga kasalanan. Agod nga maluwas niya kita kung magtuo kita sa iya bilang aton Dios kag personal nga manluluwas. He made Himself of no reputation. Ang word dira nga no reputation, but silingon, He emptied Himself. Ginempty niyang iya kaugalingon of His glory. Ginbayaan niyang iya nga self, ang iya nga pagka-Diyos noon nga kinaiya. Pero wala naguntat ang iya nga pagka-Diyos. Tungod kay hindi pwede. Let us put this in illustration. Ang isa ka bata, if he don't want to be a son of his father, he can't be
Hindi gid niya inilubos mahimo because ang dugo nga nagapanalaitay siya, ang DNA, is of his parents. And so the Lord Jesus Christ, si Jesus, ang iya very being, is very nature is God. So sa pagkatao siya, sa iyang nagpakatao siya, wala niya ginpaligad ang iyang pagka-Diyos tungod kay siya Diyos nga tungod kay amo nang iya nga kinaiya o kunduna. So ang iya nga ginempty o kung ang iyang ginbayan, ang iya nga himaya, iya nga majesty, ang iya nga honor, ang iya puloyan sa langit, ang iya nga glory. So sa iya nga priestly prayer sa John 15 verse 5, siling niya, "And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was." So ginbayan niya himaya sa langit. Nangin limited na lang siya. Ginagutom, ginakapoy, kag ginsubmit niyang iya kaugalingon sa iya nga amay. So sa gabi, antes siyang ginlansang sa cross, nagpangamuyo siya sa hardin sa Getsemane kag nagsiling sa Matthew chapter 26 verse 39, "Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." So nagpaydalom siya sa kabubuton si amay. Nagtuman siya sa plano sang iya amay. Kagdugang pa sa Hebrews 5:8, "Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered." Nagtuman siya sa kabubuton si amay. Nangin 100% siya nga tao, kag nagtuman siya sa iyamay. So again, in Philippians chapter 2 verse 7, "He emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men." So si Kristo Jesus, 100% nga tao, kag 100% nga Diyos. So sa iya jutay nga tinion, nangintao siya, na-experience niya ang tanan nga kabudlay, tanan nga kasakit, tanan nga kasubo, diri sa ibabaw sang kalibutan. So even though he is truly God, yet he became fully man. Thirdly, he is not only man but became a lowly servant. Sa verse 7 sa Philippians chapter 2, "But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross." So si Kristo Jesus is truly God. He became fully man and became a lowly servant or slave. Ang word ring servant, ang tinaga niya sini sa New Testament language, doulos, kag gina-translate man ini nga slave. So ara ang tanan sa iya nga kinamatarong, pero ginbayaan niya, gin-give up niya. Hindi lang nga nangintaw siya, kundi nagpakanubogid siya sa tanan nga tao. Nangin sulugoon siya, nangin ulipon siya. So ang ulipon sa tungation, why gid sang kinamatarong? No? Because under siya sa iya nga master nga nagbakal sa iya. So mo ning pinaka-humiliating part sa pagkari ni Kristo Jesus diri sa ibabaw kalibutan. Ang nagtugas ang bugos nga kalibutan, mga pagkabutang, the eternal word nangin isa ka ulipon. Kag siya nga pagkaulipon o konsulugon, si Pedro nagsiling sa 1 Peter chapter 2 verse 23 to 24, "Who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed." Ginmulay siya, pero wala siya nagbalos. Ginsakit siya, ginkastigo, pero wala siya nagbalos. So ini tanan ginantos niya, ginagwanta niya
Agon nga kung kita nga mga patay na sa sala, mabuhay kita sa pagpakamatarong ni Ginoong Hesukristo. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So, he is truly God, yet for your sake, he became fully man, and he became a lowly servant. Because of this, in Philippians chapter 2, verses 9 to 11, he was exalted a glorious God. He was exalted a glorious God. Therefore, or wherefore, God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wherefore, tungod sa iya nga ginhimo. Wherefore, tungod kay siya Diyos. Wherefore, tungod kay siya nangin tao. Wherefore, tungod kay siya nangin ulipon o konsulugon. Because of this, God has highly exalted him. Not only moderately, but exalted, highly exalted, to the uttermost, to the highest level. So, in Ephesians 1:21, si Apostol Pablo nangambal sa 22, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, was given a name that is above every name that is named. Tungod siling sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala na sa ngalan diri sa ibabaw sang kalibutan, under sa even sa langit, nga ginhatag sa aton agud maluwas kita except the name of the Lord Jesus Christ. So hindi niya pwede nga Savior lang siya, kay siya Diyos. He is the Son of God. So kung Savior ni mo siya, dapat Lord mo man siya. Nga, kay kung Lord ni mo siya, magasunod gid ikaw sa iya. Sa iya nga kabubuton, sa iya nga plano, sa iya nga purpose sa imo kabuhi, para sa iya nga himaya. Hindi pwede nga Savior mo lang siya kag hindi mo siya pag-alagaron. Amo na ang concept sang madamo, total nakabato naman ako, luwas naman ako. So bisan ano pa, bisan hindi na ako magsimba, pwede man na igyapon, which is wrong. So kung Savior ni mo siya, dapat Lord mo man siya, alagaron mo siya, simbahon mo siya. So Jesus is Savior because He is Lord. Hindi siya pwedeng mag-Lord kung hindi ni mo siya Savior. So kung Lord ni mo siya, imo siya nga ginasimba, imo siya gina-honor, imo siya ginahigugma, tungod kay Lord ni mo si Lord Jesus Christ. So, for our conclusion sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. So, sini nga 2022, kabay pa, nga dumdumo naton, nga initanan ginimo ni Kristo Jesus, Ginoong Hesukristo, para sa imo kag para sa akon. For your sake, for my sake, He became poor, that we might be rich in the grace of God, in spiritual blessings. So kabay nga sa 2022, masapuan nga faithful kita nga mag-alagad sa aton Dios, kag personal nga maluluwas nga si Ginoong Hesukristo, who gave His life
Ginhatag siya bugtong nga kabuhi bilang kabayaran sa aton nga mga kasalanan. Ang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan. Magapangamuyo kita. Ginoo Dios nga may salamat sa inyong ation. Ginhatag nimo samon sa pagpamalandong sa inyong mga pulong. I-bless ang kada isa nga nagapamati, Ginoo. Kag kabay nga ikaw gid magpakamayo sa sini nga tuig sa imong mga kanakan sa pagsugata sa mga kinanglanon sa kada isa, Ginoo. Kag sa paghatag kusog kabakod sa pagatubang sa mga pagtilaw sa mga pagpanghangkat sa kabuhi, Ginoo. Tagay isang kalipay man ang kada isa sa pagsimba kag sa pag-alagad sa imo. In Jesus' name we pray. Amen.